Paano kung may taong magtatapo ng 200 milyong dolyar mula sa eroplano at sila mismo ang tumalon para sundan ito? Ito ang kwento ng mga taong handang ipagsapalaran ng buhay para sa isang misteryosong misyon. Ang grupong ito ng pambihirang mga tao ay gumawa ng napakalaking sakripisyo para makuha ang 200 milyong dolyar. Ngunit sa susunod na segundo, hindi na nila gusto kahit isang sentimo nito. Sa halip, itinapon nila ang lahat ng pera palabas ng eroplano. Habang kumakaway sa surveillance camera at nagbibigay ng victory sign, agad silang tumalon mula sa taas na 10,000 metro, diretso pababa sa kinaroroonan ng pera. Nang malapit na nilang maabot ang mga ito, mabilis nilang inilabas ang kanilang mga military knife at pinutol ang mga lubid na nakatali sa mga kahon ng pera. Sa isang iglap, umalat sa himpapawid ang napakaraming bungkus ng perang papel. Ginamit nila ang ulan ng pera bilang panakip at mabilis silang sumisid pababa sa isang swallow cave sa ilalim. Agad nilang binuksan ang kanilang mga parachute at nawala na parang bula. Hindi nagtagal, nagsimulang umulan ng pera sa kalangitan ng lugar. Ang mga tao sa ibaba ay masayang nagtipon-tipon upang pulutin ang mga perang bumabagsak mula sa langit. Ngunit walang nakakaalam na ang mga taong ito ay hindi nagsugal ng kanilang buhay para sa pera mismo, kundi para sa ibang layunin. Samantala ang pulisya ay lubos na nabubuluhan at pilit inuunawa kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa susunod na sandali, sumakay ang grupo sa mga motorsiklo at mabilis na nagtungo sa isang itim na pabrika sa tuktok ng isang gusali. Doon nila kinuha ang lahat ng smuggled na alahas at mga mamahaling bato. Bago pa makapag-react ang seguridad ng lugar, binasag nila ang glass curtain wall ng skyscraper at tumalon palabas. Sa isang iglap, binuksan nila ang kanilang mga parachute, ngunit sa halip na itago ang mga alahas, ikinalat nila ang lahat ng ito sa mga mahihirap na tao sa ibaba. Nang marinig ito ni Jack, agad niyang naramdaman na may kakaibang nangyayari. Napagtanto ni Jack na ang grupong ito ay tila kinukumpleto ang alamat ng Ozaki 8 ng mga extreme challenges. Natapos na nila ang unang 3 yugto. Batay sa mga patakaran ng Ozaki 8, naniniwala si Jack na ang susunod nilang target ay ang ika-4 na hamon, ang tinatawag na Life of Water. Upang patunayan ang kanyang hinala, agad siyang nagtungo sa dagat kung saan kilalang lumilitaw ang mga Great White Shark. At gaya ng inaasahan, pagdating niya roon ay nakita niya ang grupo na nagsusurf sa napakalalaking alon. Upang makuha ang kanilang tiwala, nagpanggap si Jack bilang isang extreme sports enthusiast at sumabay sa kanila sa pagsakay sa higanting alon. Hindi inaasahan na dahil sa kanyang matapang na loob, unti-unti ibinaba ng grupo ang kanilang pag-iingat. Sinamantala ito ni Jack at sinabi na nais niyang sumali sa kanilang pupunan upang sabay nilang kumpletuhin ang Ozaki 8 challenges. Ngunit sa halip na tanggapin siya, binugbog muna siya ng grupo. Hindi niya alam na ito pala ay paraan ng leader upang subukin ang kanyang determinasyon. Nang makumpirma ng leader ang kanyang tapang, agad nitong tinanggap ang kanyang kahilingan. Kinabukasan, dinala siya ng leader sa Alps na may taas na 4,000 metro upang ihanda ang kanilang sarili sa ikalimang hamon, ang Awakening Earth. Pagdating pa lamang sa tuktok ng bundok, agad silang nagsuot ng wingsuit at tumalon mula sa bangin. Mabuti na lamang at eksperto silang lahat sa paglipad at mabilis nilang nakuha ang tamang flight position. Habang papalapit sila sa isang makapal na kagubatan, walang kahit sinong naglakas loob na mawala sa konsentrasyon. Upang manatiling buhay, kailangan nilang patuloy na baguhin ang kanilang posisyon sa paglipad upang maiwasan ang mga hadlang. Matapos makalagpas sa kagubatan, hinarap nila ang pinakamapanganib na bahagi ng paglipad, ang 2 kilometrong Cracked in the Sky Canyon. Bagamat hindi masyadong mahaba ang canyon, ang magkabilang gilid nito ay purong matitigas na bato, kaya wala silang ibang magawa kundi pigilin ang kanilang paghinga at patuloy na ayusin ang kanilang paglipad. Sa kabutihang palad, napakahusay na ng kanilang kakayahan, kaya matagumpay nilang nalampasan ang tinatawag na Death Canyon nang walang nasaktan. Pagkatapos nito, sabay-sabay nilang binuksan ang kanilang mga parachute at ligtas na lumapag sa isang malawak na damuhan. Sa sandaling iyon, masaya silang nagyakapan at ipinagdimang ang kanilang tapang. Ngunit, hindi nila alam na sa lalong madaling panahon, ang mga pambihirang taong ito ay magbabayad ng mabigat na kapalit para sa kanilang pagiging walang takot. Kung nagustuhan niyo ang ganitong mga video, pa-like and share and follow na rin. Salamat.